Ang pinakamasakit na hiya ay hindi yung ipinapahiya ka sa harap ng maraming tao. Hindi. Ito yung kahihiyan na ibinato sa iyo ng sarili mong anak sa loob mismo ng pamamahay mo, ang bahay na ikaw mismo ang nagpagod at nagpundar. Hinding-hindi ko malilimutan ang gabing yon. Ang pagdabog ng pinto na halos ikayanig ng mga litrato sa dingding at ang mga salitang binitiwan ng sarili kong anak na si Ana na hanggang ngayon ay parang punyal na nakatarak sa aking puso. "Huwag mong asahan na aalagaan ka namin," sabi niya, "kapag masyado ka ng matanda para sa sarili mo." Walang utang na loob. Iyon ang mga salitang umaling-awngaw sa isip ko. Isang sumbat na kasing lamig ng yelo, isang banta. At lahat ng iyon, dahil lang tumanggi akong ibigay sa kanila ang isa pang 7,000,000 at 500,000 piso para sa pinakabago nilang pakana. Pera na ako ang naghirap. Pera na sila ang naglustay. Sa loob ng 40 taon, ako ang naging ilaw at haligi ng aming tahanan. Mula nang pumanaw ang aking asawa, ako ang mag-isang nagtaguyod sa kanila. Ang Reyes Realty, ang negosyong binuo ko mula sa pawis at dugo, ay hindi lang mga gusali at lupa. Ito ang kinabukasan na inilaan ko para sa kanila. Ako ang nagpaaral kay Ana sa pinakamagandang unibersidad. Ako ang gumastos sa grandeng kasal nila ni Marco. Maging ang bahay na tinitirhan nila ngayon. Ako ang nagbayad ng down payment. Ginawa ko ang lahat. Ginampanan ko ang aking tungkulin bilang ina ng higit pa sa inaasahan. Pero sa paglipas ng panahon, naramdaman kong nag-iisa ako. Para sa kanila, ako ay parang isang bangko na bukas anumang oras kapag kailangan nila ng pera. Ngunit hindi isang ina na kailangan kamustahin. Hindi isang lola na kailangan dalawin. Walang pakialam. Basta't nakukuha nila ang gusto nila, masaya na sila. At sa gabing iyon, nung sa wakas ay nagsabi ako ng hindi. Ipinaramdam nila sa akin na ako ay wala ng silbi. Isang kasangkapan na lumana, isang balakid sa kanilang mga ambisyon. Umalis sila ng bahay ko na puno ng galit, iniwan akong nakatayo sa sala, basag ang puso at puno ng kahihiyan. Akala nila, isa lang akong matandang uugod-ugod na madaling takutin, isang matandang malapit nang mawala sa mundo, kaya't kailangan ng kunin ang lahat habang may pagkakataon pa. Pero hindi nila alam na ang bawat sentimo ng 7,000,000 at 500,000 piso na winakasan nila ay nakatala. Bawat palpak na negosyo, bawat kasinungalingan ay nasa isang folder na may pangalan nilang dalawa. Ang folder na yon, ang aking trump card, ang aking lihim na yaman, ang lola na tinakot nila, ang lola na minamaliit nila ay hindi isang pawn sa kanilang laro. Ako ang reyna at ang buong chessboard ay akin. Gusto nilang manahimik ako sa isang tabi at hintayin ang aking katapusan. Gusto nilang ako ay maging biktima. Pero ngayon, tapos na ang pagiging biktima. Hindi lang pera ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon sa paggalang at sa mga kahihinatnan na hinding-hindi nila malilimutan at may kukwento pa nila sa kanilang mga magiging apo. Ipinapangako ko, hindi ako mananahimik. Kung naranasan nyo na pong maramdaman na parang bisita na lang kayo sa sarili nyong pamamahay, kung naranasan nyo na pong maliitin ng mga taong pinagsilbihan ninyo ng buong buhay, paki-like at share po ng video na ito. At mag-comment po kayo sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Ang inyong mga kwento ay mahalaga sa akin. Halina't pakinggan natin ang aking kwento. Kwentuhan nyo rin ako. Ang sinag ng araw sa umaga ay dati kong itinuturing na isang biyaya, isang pangako ng bagong simula. Sanay akong gumising ng maaga, magtimpla ng mainit na kape at maupo sa aking bintana habang pinapanood ang unti-unting paggising ng aming kapitbahayan. Ito ang aking ritual, ang aking kapayapaan. Ngunit kinabukasan pagkatapos ng pagtatalo namin ni Ana at Marco, ang kapayapaan na iyon ay ninakaw sa akin. Gaya ng dati lumabas ako para kunin ang aking dyaryo, ngunit sa pagbukas ko ng pinto, hindi ang karaniwang tahimik na umaga ang sumalubong sa akin. Isang malamig na hangin ang tila yumakap sa akin, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa aking nakita.
Ang aking mailbox na matagal nang nakatayo bilang isang tahimik na saksi sa aking araw-araw na buhay ay nakahandusay sa damuhan. Ang bakal na poste nito ay pilipit, baluktot na parang isang nabaling buto. Wasak. Tila pinukpok ng isang bagay na mabigat at puno ng galit. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang mga mata ko ay napako sa aking puting pinto. Ang pintong iyon na laging malinis at kumikinang ay nabahiran ng isang malaking mantsa. Isang mantsa ng matingkad na pulang pintura na tumutulo pababa na parang sariwang dugo. At sa gitna ng pulang iyon, isinulat sa malalaki at nanginginig na letra ang isang salita. Isang salitang bumaon sa aking puso na parang patalim. Makasarili, makasarili. Iyon ang salitang bumati sa akin sa umagang iyon. Paulit-ulit kong binasa sa aking isipan. Bawat letra ay tila isang akusasyon. Makasarili, dahil ba tumanggi akong ibigay ang perang pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon? Makasarili, dahil ba ayaw ko nang panoorin na malustay ang aking ipon sa mga walang kasiguraduhang pangarap? Ang sakit, hindi dahil sa nasirang pinto o mailbox. Ang sakit ay dahil alam ko kung kanino nang galing ang mensaheng iyon. Hindi ito gawa ng isang estranghero. Ito ay personal. Ito ay isang babala. Diyos ko, Teresita, anong nangyari dito? Narinig ko ang boses ni Aling Nena, ang aking kapitbahay at matagal ng kaibigan mula sa kanyang bakuran. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang duster, hawak ang isang tasa ng kape at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Mukhang may nagtrip lang kagabi, Nena, sabi ko, kahit na alam naming pareho na hindi iyon totoo. Hindi ito simpleng trip, Teresita, sabi niya, lumalapit sa kanyang bakod. May narinig akong ingay bandang 2:00 ng madaling araw. Akala ko pusa lang. Pero may napansin akong isang kotse na nakaparada sa tapat ng bahay mo. Nakapatay ang ilaw. Isang madilim na sedan, mamahalin tingnan. Medyo matagal din iyon doon bago biglang umalis ng mabilis. Isang madilim na sedan. Mamahalin, katulad ng BMW ni Marco. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagtutugma. Ang kanilang galit kagabi, ang banta ni Anna, at ngayon, itong bandalismo, ito ang kanilang sagot sa aking pagtanggi. Hindi na sila humihingi, naninindak na sila. Tumawag ka na ba ng pulis? Tanong ni Aling Nena, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumangulang ako at kinuha ang aking telepono. Habang kinakausap ko ang pulis sa kabilang linya, hindi ko maiiwasang pagmasdan ng pinsala. Ang mga bulaklak na itinanim ko, ang mga tulip na alaga ko, ay yapak-yapak, wasak. Ang buong eksena ay isang larawan ng karahasan. Isang paglapastangan sa aking tahanan, sa aking santuwaryo. Dumating ang pulis, kumuha ng mga litrato at nagtanong, "May nakaalitan po ba kayo kamakailan, ma'am? Sa negosyo o sa pamilya?" Ang huling salita ay binigkas niya ng may pag-iingat. Nagatubili ako. Ang pag-akusa sa sarili mong anak ng walang matibay na ebidensya ay isang malaking hakbang. Ngunit sa puntong iyon, ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa pagtatakip. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng aking anak at manugang kahapon tungkol sa pera. Ang mukha ng pulis ay nagpakita ng pagkaunawa. Marahil ay sanay na siya sa mga ganitong kwento. Pagkaalis nila, tinawagan ko ang aking pinagkakatiwalaang maintenance company. "Mike, si Teresita ito," sabi ko. Ang boses ko ay matatag. "Kailangan kong ipatanggal ang pintura sa pinto ko at magpalit ng mailbox. Ngayon din. At kumuha ka ng 3 quote para sa pinakamagandang security camera system na mahahanap mo." Ilang sandali matapos kong ibaba ang telepono, tumunog ito ulit. Isang text message. Galing kay Ana. "Hi ma, sana nakatulog ka ng maayos. Baka masyado tayong naging emosyonal kahapon. Pwede ba nating subukang mag-usap ulit? Ang kaswal na tono, ang peking pag-aalala, ang kawalan ng anumang pagbanggit sa nangyari." Kinilabutan ako. Dalawa lang ang ibig sabihin nito. Maaaring wala talaga siyang alam o
Isa siyang napakagaling na artista. At sa puntong iyon, mas naniniwala ako sa pangalawa. Hindi ko siya nireplyan. Ang katahimikan minsan ay mas malakas na mensahe. Sa halip, pinanood ko ang mga tauhan ni Mike na dahan-dahang binubura ang salitang makasarili sa aking pinto hanggang sa wala nang natirang bakas. Ngunit sa aking puso at isipan, malinaw pa rin itong nakaukit. Lumipas ang 3 araw sa isang mapanlinlang na katahimikan. Sa labas, ang lahat ay bumalik sa normal. May bago na akong may mailbox. Ang aking pinto ay muling puti at malinis. At sa bawat sulok ng aking bahay, may mga bagong security camera na naka-install, mga matang bakal na nagbabantay. Ngunit sa loob ko, ang katahimikan ay mabigat. Bawat tunog ng telepono, bawat sasakyang dumadaan ay nagdudulot ng kaba. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Naghihintay lang sila ng tamang tiempo at ang tiempong iyon ay dumating sa isang Biyernes ng umaga. Nasa gitna ako ng pagsusuri ng mga rental application nang tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Ana sa screen. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Hello? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Ang boses ni Ana sa kabilang linya ay malambing. Puno ng isang init na matagal ko nang hindi narinig mula sa kanya. Nag-usap kami ni Marco. Na-realize namin na masyado kaming naging mapilit nung Martes. Stress lang kami sa pera at sayo namin na ibunton. Patawarin mo kami, ma. Monto isang paghingi ng tawad mula kay Ana. Kahit noong bata pa siya, si Ana ay hindi marunong humingi ng tawad. Palagi siyang may dahilan. Palagi niyang binabaluktot ang kwento para lumabas na siya ang tama. Kaya't ang biglaang pagbabagong ito ay agad na nagdulot ng hinala sa akin. Ngunit nanatili akong tahimik, hinayaan siyang magpatuloy. Gusto naming bumawi, ma, sabi niya. Birthday kasi ni Marco bukas at magkakaroon kami ng isang maliit at simpleng salusalo. Pamilya lang, sa The Veranda Grill. Nandoon din si Miguel at siya mismo ang nagsabi na sana makapunta si Lola. Miguel. Ang pangalan ng aking apo, iyon ang kanilang pain. At alam nilang kakagating ko ito. Si Miguel ang aking kahinaan. Sa edad na 20 siya ang nag-iisang liwanag sa pamilyang ito na unti-unting nilalamo ng dilim. Siya ay matalino, magalang at higit sa lahat, tapat. Malayo sa pagiging kalkulado at manipulador ng kanyang mga magulang. Kung hiniling ni Miguel na nandoon ako, paano ako makakatanggi? Anong oras? Tanong ko. Pilit na pinapanatiling normal ang aking boses. 7:00 po ng gabi. At ma, huwag ka na pong mag-abala sa regalo. Ang pagdating mo lang, sapat na. Pagkababa ko ng telepono, nanatili akong nakaupo sa aking upuan, pinag-iisipan ng paanyaya. Ang tempo ay masyadong perpekto. 3 araw pagkatapos ng aming alitan, 1 araw pagkatapos maikabit ang aking mga security camera, bigla silang gustong makipag-ayos. Ito ay isang bitag. Alam ko iyon sa kaibuturan ng aking puso. Ngunit ang hiling ni Miguel, iyon ang nagpapagulo sa aking isipan. Nagpasya akong pumunta, pero may pag-iingat. Ang The Veranda Grill ay isang pampublikong lugar. Hindi ang kanilang bahay kung saan kontrolado nila ang lahat. Maraming ibang tao. Ano nga ba ang maaari nilang gawin sa ganoong lugar? Kinagabihan ng Sabado, pinili ko ang aking isusuot ng may layunin. Isang simpleng navy blue na bestida, komportableng sapatos na flat, at isang maliit na pitaka. Ang laman lamang ng aking pitaka ay ang aking telepono, mga susi at credit card. Iniwan ko ang aking checkbook sa bahay. Iniwan ko ang anumang dokumento na maaari nilang ipilit na pirmahan ko. Nagpahatid ako sa taxi. Hindi ko ginamit ang sarili kong sasakyan. Gusto kong magkaroon ng kalayaang umalis anumang oras na naisin ko. Pagdating ko sa restaurant, eksaktong 7:00, nakita ko agad ang kanilang mesa sa isang sulok. At doon, nakumpirma ko ang aking hinala. Hindi ito isang maliit na salusalo. Ang mesa ay para sa 10 tao. Kasama ni Ana at Marco ang ilang mga taong hindi ko kilala, mga mukhang kasamahan sa trabaho o mga bagong kaibigan na mayayaman. Ang entablado ay inihanda na. At ako,
Ako ang pangunahing tauhan sa kanilang palabas, ngunit hindi ko pa alam kung ano ang aking papel. Habang naglalakad ako papasok, isang malamig na kaba ang gumapang sa aking likuran. Ngunit nang makita ko si Miguel, na tumayo at ngumiti nang makita ako. Isang ngiting totoo at walang bahid ng pagkukunwari, pansamantala kong kinalimutan ang aking takot. Ang yakap niya. Iyon ang nag-iisang bagay na totoo sa gabing iyon. Ang yakap ni Miguel ay mainit at totoo, ngunit ang atmosfera sa aming mesa ay malamig at puno ng pagkukunwari. Ang ganda niyo po, bati sa akin ni Ana. Suot ang isang mamahaling bestida na ngayon ko lang nakita. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ipinakilala niya ako sa kanilang mga bisita, isa-isa. Mga business associate daw ni Marco. Mga kaibigan na tila ngayon lang nila nakilala. Mrs. Teresita Reyes, isang karangalan na makilala kayo, sabi ng isang lalaking naka-Amerikana. Marami kaming naririnig tungkol sa inyo mula kay Marco. Ang inyong real estate empire, napakagaling para sa isang taong nagsimula sa wala. Ang papuri ay tila may kasamang patutsada, ngunit hindi ko matukoy kung ano. Paano nalaman ng mga kasamahan ni Marco ang detalye ng aking pinagmulan? Habang umuusad ang hapunan, ang usapan ay paulit-ulit na bumabalik sa iisang paksa, real estate, pamumuhunan, mga market trends, at ang aking negosyo. Ang mga tanong ay tila inihanda, tila sila ay may script na sinusunod. Sabi po ni Miguel, binuo niyo raw ang inyong portfolio sa pamamagitan ng hindi kapani-paniwalang disiplina, sabi ng isang babae. Laging cash, hindi umuutang. Isang matalinong paraan sa panahon ngayon na puro credit. Tiningnan ko si Miguel. Siya ay tahimik lamang, nakatutok sa kanyang pagkain at hindi sumasali sa usapan. May kakaiba sa kanyang postura. Tila hindi siya komportable. Tila may dinadala siyang mabigat. Gusto ko siyang tanungin, ngunit paano sa gitna ng lahat ng ito? Ang alak ay dumaloy na parang tubig. Napansin ko na ang aking baso ay hindi nauubusan. Sa bawat pag-inom ko ng kaunti, may isang waiter na laging handang punuin ito muli. Ang alak ay napakasarap, isang mamahaling klase na alam kong hindi nila karaniwang binibili. Paulit-ulit silang nag-aalok ng toast. Isang toast para sa pamilya, isang toast para sa tagumpay, isang toast para sa mga pangalawang pagkakataon. Sa una, nag-iingat ako. Kaunting higop lang. Ngunit habang tumatagal ang gabi, sa gitna ng masayang tawanan at mga kwentuhang tila walang katapusan, nagsimula akong bumigay. Ang aking mga hinala ay unti-unting lumabo. Ang bigat sa aking dibdib ay nagsimulang gumaan. Marahil, nagkamali lang ako sa kanila. Marahil, gusto lang talaga nilang bumawi. Ang alak ay nagdulot ng isang mainit at malabong pakiramdam. Ang aking mga pag-aalala ay tila naging malayo at hindi na mahalaga. Nagsimula akong makipagkwentuhan. Ibinahagi ko ang ilang mga karanasan ko sa pagninegosyo. Sumasagot ako sa kanilang mga tanong ng may sigla. Hindi ko namalayan na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanilang bitag. Ang aking mga salita ay nagsimulang maging medyo mabagal. Ang aking pag-iisip ay medyo malabo na sa mga gilid, pero ang pakiramdam ay masaya. Isang pekeng kaligayahan na dala ng alak at ng kung ano paman. Sa kalagitnaan ng aking kwento tungkol sa isang mahirap na tenant, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Lola, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Sa labas lang po. Ang boses ni Miguel. Ang boses niya ay tila isang matinis na tunog na bumasag sa maingay na musika ng gabi. May kakaiba sa kanyang tono. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na nagpatunog ng alarma sa isang bahagi ng aking isipan na hindi pa tuluyang nalalasing. Siyempre, apo, sabi ko, at sinubukan kong tumayo. Ngunit bago pa ako makatayo ng tuwid, si Ana ay nasa tabi ko na. Miguel, ano ba yan? Saan kayo pupunta? Hindi pa nga tayo nagkikake, sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinapasaya. Kailangan lang po ng hangin, ma. Medyo mainit po sa loob, sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin.
Ngunit ang ekspresyon sa mukha ng aking apo ay nagbago. Ang dating kalmadong mukha ay napalitan ng isang bagay na ngayon ko lang nakita sa kanya. Isang halo ng takot at determinasyon. Ang kanyang mga mata ay tila sumisigaw ng isang babala na hindi masabi ng kanyang bibig. At doon, sa isang iglap, ang lahat ng aking hinala ay bumalik. Mas malakas, mas malinaw. Ang gabi ay isang palabas at ang kurtina ay malapit ng bumagsak. Lola, kailangan nating lumabas. Ngayon din. Ang mga salitang iyon mula kay Miguel ay hindi na isang pakiusap. Ito ay isang utos. Ang desperasyon sa kanyang boses ay parang isang balding malamig na tubig na ibinuhos sa akin na agad na nagpawi sa anumang epekto ng alak. Ang mainit at malabong pakiramdam ay biglang napalitan ng isang matinding kaba. Sa loob ng 20 taon ng kanyang buhay, hindi ko kailanman nakita si Miguel na ganito. Hindi ko siya nakitang matakot, at ang makita ang takot sa kanyang mga mata ngayon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang bagay na maaari kong isipin. Gusto ko rin yatang magpahangin, sabi ko. Pilit na pinatatatag ang aking boses habang dahan-dahan akong tumatayo. Naramdaman ko ang bahagyang pag-uga, ngunit hinawakan ko ng mahigpit ang likod ng upuan. Ma, huwag ka nang umalis. Mabilis na sabi ni Ana, ang kanyang pagkukunwaring masaya ay nagsimulang maglaho. May bahid na ng inis sa kanyang boses. May espesyal na dessert na darating. At may mga tao pa ritong gustong makipag-usap sa iyo tungkol sa negosyo. Si Marco naman ay lumapit sa kabilang panig ko. Ang kanyang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Ngunit ito ay tila isang maskara na nakadikit sa kanyang mukha. Anak, nagre-relax pa lang ang lola mo. Bakit hindi mo hintayin pagkatapos ng dessert? Ang kanilang sabay na pagpigil sa akin. Ang kanilang koordinadong kilos, iyon ang huling kumpirmasyon na kailangan ko. Kapag ang mga tao ay nagpupumilit na panatilihin ka sa isang lugar, kadalasan, iyon ang senyales na kailangan mong umalis sa lalong madaling panahon. Tumingin ako kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagmamakaawa, sumisigaw ng umalis na tayo. Doon ako nakapagpasya. Ang aking tiwala kay Miguel ay buo at walang pag-aalinlangan. Sa buong buhay niya, hindi niya ako binigo. At sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ang nagsasabi ng katotohanang pilit itinatago ng lahat sa mesang iyon. Salamat sa isang napakasayang hapunan, matatag kong sabi. Ang aking boses ay may awtoridad na tila nagulat kahit ako. Maingat akong umikot kay Ana, na tila natigilan sa aking bigla ang pagbabago ng kilos. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Naglakad ako ng direkta papunta sa pinto ng exit, kasunod si Miguel. Naramdaman ko ang mga mata ng lahat na nakatutok sa aking likuran, ngunit hindi ako lumingon. Paglabas namin sa malamig na hangin ng gabi, ang pakiramdam ay parang nakahinga ako sa ilalim ng tubig pagkatapos ng matagal na pagkakapigil. Ngunit ang kaluwagan ay panandalian lamang. Agad na hinawakan ni Miguel ang aking braso, ang kanyang pagkakahawak ay mas mahigpit kaysa sa inaasahan ko. Lola, bilisan po natin. Kailangan nating makaalis dito. Mabilis niya akong ginabayan palayo sa malalaking bintana ng restaurant, palayo sa lugar kung saan makikita kami mula sa aming mesa. Dinala niya ako sa mas madilim na bahagi ng parking lot, sa pagitan ng dalawang nakaparadang sasakyan. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ko ang kanyang mga kamay, nanginginig. Nanginginig ng husto habang kinukuha niya ang kanyang telepono. Tatawagan ko po kayo ng taxi, Lola. Hindi na po kayo pwedeng bumalik doon. Ang pagkaapurahan sa kanyang boses, ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang takot sa kanyang mga mata. Ang lahat ng ito ay bumuo ng isang nakakatakot na larawan sa aking isipan. Ang epekto ng alak ay tuluyan nang nawala, napalitan ng matinding adrenaline. Miguel Apo, anong nangyayari? Tanong ko. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Anong problema? Lumingon siya pabalik sa restaurant, tila tinitiyak na walang sumusunod sa amin bago muling humarap sa akin. Ang kanyang mukha, na karaniwang puno ng sigla ng kabataan, ay ngayon ay nababalot ng isang bigat na hindi nararapat sa kanyang edad. Huminga siya ng malalim
At nang sa wakas ay nagsalita siya, ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga salitang iyon ang nagpabago sa lahat. Ito ang simula ng isang bangungot na hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa totoong buhay. Lola? Nagsimula si Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos pabulong. Lola, narinig ko po sina Mama at Papa. May binabalak po silang masama ngayong gabi. Ang bawat salita ay tila mabigat sabihin, na parang isang malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Nanatili akong tahimik, ang aking buong atensyon ay nakatuon sa kanya, pinipilit na intindihin ang kahulugan sa likod ng takot sa kanyang mga mata. Hindi lang sila basta sinusubukang humingi ng pera sa akin ngayong gabi. Mas malala pa roon, mas madilim. May inilagay po sila sa alak nyo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Biglang nanlamig ang aking buong katawan sa kabila ng maalinsangang gabi. Anong ibig mong sabihin? Nagawa kong itanong. Ang aking sariling boses ay tila nanggagaling sa malayo. Isang gamot po, Lola. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Narinig ko po si Mama nakausap si Papa kahapon nung akala nila ay nasa klase ako. Kinuha daw po ni Mama ang gamot sa kaibigan niyang si Rachel, isang veterinaryo. Gamot daw po iyon na ginagamit para pakalmahing ang mga malalaki at agresibong hayop bago operahan. Mga hayop? Ginamitan nila ako ng gamot para sa hayop. Ang aking sariling anak, ang aking sariling dugo. Ang katotohanan iyon ay napakasakit, napakarumi, na halos hindi kayang iproseso ng aking isipan. Ang lahat ng nangyari sa hapunan ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Ang walang tigil na pagpuno sa aking baso, ang aking biglaang pagka-relax at pagiging madaldal, ang malabong pakiramdam. Hindi lang ito dahil sa alak. Nilalason nila ako, dahan-dahan. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Apo? Nagsimula po akong maghinala nung Martes. Pagkatapos niyo pong mag-away, kwento niya. Narinig ko silang nagbubulungan tungkol sa Plan B. May mga tinatawagan silang mga tao na hindi ko kilala. Tapos kahapon po, umuwi ako ng maaga mula sa universidad. At narinig ko si Mama sa telepono, sabi niya, ang gamot ay sapat na para maging sunod-sunuran siya, para pirmahan ang kahit anong ilagay natin sa harap niya. Ang sahig ng parking lot ay tila gumuho sa ilalim ng aking mga paa. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod at napasandal ako sa malamig na bakal ng isang nakaparadang kotse. Ang buong plano, napakalinaw na ngayon. Isang perpektong krimen na binalot sa isang masayang selebrasyon ng pamilya. Saan nila ako balak dalhin? Tumingin si Miguel sa itaas na palapag ng restaurant. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pighati. Mayroon pong private dining room sa taas, Lola. Inireserba iyon ni Papa para pagkatapos ng hapunan. Sinabi niya sa mga bisita na gusto niyo raw pong pag-usapan ang mga business opportunity sa isang mas tahimik na lugar. Huminto siya sandali. Tila nahihirapang sabihin ang susunod na mga salita. Lola, may mga abogado po doon sa taas. Mga totoong abogado na may dalang mga totoong dokumento. Ang huling piraso ng palaisipan ay nalagay sa lugar. Ang mga bisita ay ang kanilang mga testigo. Mga testigong magpapatunay na ako ay masaya, nasa tamang pag-iisip at kusang loob na sumama sa itaas. Pagkatapos, sa ilalim ng impluwensya ng gamot, pipirmahan ko ang lahat. Isang palabas. Isang napakagaling na palabas. Anong klaseng dokumento, Miguel? Ang boses niya ay halos mabasag. Mga transfer papers po para sa Reyes Realty, ang buong kumpanya. Gusto nilang ipirma sa inyo ang paglilipat ng controlling interest ng negosyo kay Papa. At si Mama ang magiging backup trustee. Ang lahat ng pinaghihirapan ko sa loob ng 40 taon, ang bawat gusali, bawat lupa, bawat pangarap, ay gusto nilang kunin sa loob lamang ng isang gabi sa pamamagitan ng isang pirma na nakuha sa panlilin lang. Isang pakiramdam ng pagkasuklam ang bumalot sa akin. Pagkasuklam hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko, dahil muntik na akong maging biktima.
Isang taxi ang pumasok sa parking lot. Ang mga ilaw nito ay tumanglaw sa aming kinatatayuan. Mabilis itong iwinagayway ni Miguel. Lola, sumakay na po kayo. Kailangan nyo nang umuwi at tumawag ng pulis. Sabihin nyo po ang lahat. Magpa-blood test po kayo sa ospital ngayong gabi. Habang ang ebidensya ay nasa sistema nyo pa. Habang papasok ako sa taxi, hinawakan niya ang aking kamay. Sorry po, Lola. Sana naisabi ko po ng mas maaga. Hindi po ako sigurado kung itutuloy talaga nila. Hanggang sa makita ko mismo na may inilalagay si Mama sa baso nyo. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Iniligtas mo ako, Apo. Iniligtas mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Habang papalayo ang taxi, tiningnan ko siya sa bintana sa likuran. Isang 20 taong gulang na binata na dahan-dahang naglalakad pabalik sa isang pamilyang hindi na kailanman magiging pareho. Isang pamilyang hindi siya mapapatawad sa pagpili ng tama. At sa sandaling iyon, ipinangako ko sa aking sarili, hindi masasayang ang kanyang sakripisyo. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng taxi driver. Ang kanyang mga mata ay sumusulyap sa akin sa rear view mirror. Marahil ay napansin niya ang pamumutla sa aking mukha, ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang salitang bahay. Gusto kong umuwi, ikandado ang aking mga pinto, at magtago sa ilalim ng aking kumot hanggang sa mawala ang bangungot na ito. Ngunit ang mga salita ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Magpa-blood test kayo. Habang ang ebidensya ay nasa sistema niyo pa. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ito ang oras para magtago, ito ang oras para lumaban. Sa emergency room po ng St. Luke's, sabi ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa aking nararamdaman. Habang binabagtas namin ang mga kalsada ng Maynila sa gabi, ang mga ilaw ng syudad ay tila malabo at umiikot. Nagsimula kong maramdaman ng husto ang epekto ng gamot. Ang aking mga pag-iisip ay tila lumulutang, mahirap kapitan. Ang simpleng gawain tulad ng pag-focus sa isang bagay ay nangangailangan ng matinding konsentrasyon. Ngunit ang aking alaala sa mga pangyayari, iyon ay malinaw na parang kristal. Kinuha ko ang aking telepono at idiniyal ang 911. 911, anong emergency mo? Gusto kong i-report na ako ay dinroga, sabi ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang aking pananalita. Ako po si Teresita Reyes. Nangyari po ito sa restaurant na The Veranda Grill. Ang mga suspek po ay ang aking anak na si Ana Reyes at ang kanyang asawa, si Marco Reyes. Ibinigay ko ang lahat ng detalye na sinabi sa akin ni Miguel. Ang dispatcher sa kabilang linya ay profesional at mahinahon, kinuha ang lahat ng impormasyon at nangakong magpapadala ng mga pulis sa restaurant at sa ospital kung nasaan ako. Pagdating namin sa emergency room, naramdaman ko na ang aking mga binti ay parang jelly. Inalalayan ako ng isang security guard papasok. Ang maliwanag na ilaw at ang amoy ng antiseptiko ay tila nagpalinaw ng bahagya sa aking isipan. Ilang sandali lang, dumating ang 2 pulis. Sila ay magalang at matiyaga. Isinulat ang lahat ng aking sinabi habang kinukuhanan ako ng dugo ng isang nurse. Ang paghihintay sa resulta ay tila isang kawalang hanggan. Bawat minuto ay parang isang oras. Nakaupo ako sa isang malamig na upuan, pinagmamasdan ng mga taong abala sa kanilang mga sariling emergency at iniisip kung paano humantong ang buhay ko sa puntong ito. Ang anak na pinalaki ko, ang anak na minahal ko, ay kayang gawin ito sa akin. Mrs. Reyes, lumapit ang isang doktor, hawak ang isang clipboard. Kinukumpirma po ng resulta ng blood test ang sinabi ninyo. Mayroong acepromazine sa inyong sistema. Acepromazine, isang salitang hindi ko pamilyar, ngunit ang kahulugan nito ay bumaon ng malalim. Isang veterinary sedative, isang gamot para sa hayop. Sa dosis po na nakita namin, paliwanag ng doktor, ito po ay magdudulot ng matinding pag-alito at pagiging sunod-sunuran sa loob ng ilang oras. Mapanganib po ito
lalo na sa isang taong may edad na tulad ninyo. Ang mga pulis ay lumapit muli. Mrs. Reyes, ito po ay attempted fraud sa pinakamababa, sabi ng mas nakatatandang pulis. Maaari rin pong pumasok sa attempted kidnapping depende sa kanilang intensyon. Kailangan po naming i-coordinate ito sa opisina ng piskal. Ibinigay ko sa kanila ang contact information ni Miguel. Ibinigay ko ang isang detalyadong salaysay ng lahat mula sa pagtatalo namin noong Martes hanggang sa mga kaganapan sa hapunan. Ang mga security camera ng restaurant, ang reservation sa private dining room, ang mga abogado na naghihintay, lahat ng iyon ay magiging matibay na ebidensya ng kanilang masamang balak. Premeditated, plinano ng husto. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, pinayagan na akong umuwi. Ang gamot ay unti-unti nang nawawala sa aking sistema. Ngunit napalitan ito ng isang matinding pagod. Pagod sa katawan, pagod sa isipan, pagod sa puso. Habang papasok ang taxi sa aming kalye, natanaw ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga. Sa tapat ng bahay ni Ana at Marco, 6 na block lang mula sa akin. May mga umiikot na ilaw ng pulis. Kasabay noon, nag-vibrate ang aking telepono. Isang text mula kay Miguel. Inaresto ng pulis si Papa. Tinatanong si Mama. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Ligtas po ba kayo, Lola? Nanginginig ang aking mga daliri habang nagtatype ako ng sagot. Ligtas sa bahay, Apo. Salamat sa pagligtas mo sa akin, mahal kita. Ang kanyang sagot ay mabilis. Mahal din kita, Lola. Hindi ako mapapatawad ni na Mama at Papa, pero mali ang sinubukan nilang gawin. Pagdating ko sa bahay, hindi ako natulog. Umupo ako sa aking kusina, nagtimpla ng mainit na tsaa at tinitigan ang mga monitor ng aking bagong security camera. Mga tahimik na kalsada, mga walang laman na driveway, ngunit alam kong sa likod ng katahimikang iyon, ang lahat ay nagbago. Ang aking pamilya ay wasak at ang giyera ay nagsisimula pa lamang. Ang Lunes ng umaga ay dumating na may dalang isang malamig at matalas na hangin na tila sumasalamin sa determinasyon na nabuo sa aking puso. Ang pagod ay naroon pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang bagay na mas malakas. Isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi bulag, kundi kalkulado at may direksyon. Ang mga balita tungkol sa pag-aresto kay Marco ay mabilis na kumalat sa aming maliit na komunidad ng mga negosyante. Ang aking telepono ay walang tigil sa pagtunog mula pa 7:00 ng umaga. Mga kapwa property owner, mga kasosyo sa negosyo, maging ang mga matatagal ko ng tenant, lahat ay tumatawag upang mag-alok ng suporta. Teresita, nabalitaan ko ang nangyari. Ayos ka lang ba? Tanong ni Harold Martinez, isang matagal ko ng kakumpetensya at kaibigan. Ayos lang ako, Harold. May mga issue lang sa pamilya na kailangang ayusin, sagot ko. Kung kailangan mo ng kahit ano, tulong legal, o kahit kausap lang, tawagan mo lang ako. Ang mga ganitong tawag ang bumuo sa aking umaga. Nakakatawa, hindi ba? Habang ang sarili kong anak ay sinusubukang lasunin at pagnakawan ako, ang mga taong itinuturing kong kakumpetensya ay nag-aalok ng tulong ng walang hinihintay na kapalit. Pagsapit ng tanghali, pumili na ako ng abogado. Hindi lang basta abogado. Pinili ko si Ate Maria Santos, isang kilalang abogada sa larangan ng financial crimes, na may reputasyon sa pagiging matalino, mabilis, at walang awa sa mga kriminal. Sa kanyang opisina na may tanawin ng syudad, inilatag ko ang lahat, ang bawat detalye. Ang mga kasong kriminal laban sa kanila ay simula pa lang Mrs. Reyes, paliwanag ni Ate Santos, ang kanyang mga mata ay matalas habang nagsusulat sa kanyang notepad. Ang kailangan nating gawin ngayon ay protektahan ang iyong mga ari-arian, agad-agad. Ang mga taong gumagawa ng ganitong panloloko, kapag nabigo ng isang beses, ay susubok ulit. May isa pa akong gustong gawin, attorney, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may diin. Bago tayo mag-focus sa proteksyon, gusto kong malaman ang lahat. Hindi lang ang nangyari noong Sabado ng gabi. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang kanilang panloloko, ang bawat kasinungalingan, ang bawat taong kanilang dinamay. Maaring maging magastos iyan, babala niya. Mga pribadong investigador, financial audits, kaya kong bayaran
putol ko sa kanya. At naniniwala akong ang halaga ng katotohanang malalaman natin ay higit pa sa anumang gagastusin natin. At hindi nga ako nagkamali. Sa loob lamang ng isang linggo, ang preliminary report mula sa pribadong investigador na kinuha ni Atty. Santos ay dumating. At ang nilalaman nito ay mas malala pa kaysa sa aking pinakamasamang bangungot. Ang panloloko ay hindi nagsimula sa isang desperadong pagnanais na makakuha ng puhunan para sa isang startup. Ito ay isang pamumuhay, isang sistematikong operasyon ng panlilinlang na matagal na nilang ginagawa. Si Ana, ang aking anak, ay nagnanakaw pala mula sa kanyang pinagtatrabahuhang kumpanya, ang Pinnacle Financial. Ang kanyang mga biktima, mga matatandang kliyente, mga retiradong guro, mga byudo at byuda, mga taong nagtiwala sa kanya ng kanilang ipon para sa pagtanda. Minamanipula niya ang kanilang mga investment statement, pinapalabas na kumikita ang kanilang pera, habang sa katotohanan, si Marco naman ay hindi mas mabuti. Ginamit niya ang pangalan ng aking kumpanya, ang Reyes Realty, bilang kolateral. Nagpanggap siyang may basbas ko siya na ako ang backer ng kanyang mga proyekto. Dahil sa reputasyon na binuo ko sa loob ng 40 taon, nakakuha siya ng mga pautang mula sa 6 na magkakaibang bangko at lending institution. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam tungkol sa iba, isang web ng kasinungalingan. Ang kabuuang utang na nakuha niya gamit ang aking pangalan, ngunit ang pinakakinagalit ko ay ang pagkakatuklas sa kanilang mga kasabwat. Si Rachel Morrison, ang veterinaryo, ang nagbigay ng Aspromazine, isang attorney James Fletcher, ang naghahanda ng mga dokumento para sa paglilipat ng aking ari-arian, isang financial planner na nagngangalang Kevin Walsh, ang nagdisenyo ng buong estratehiya para unti-unting kunin ang lahat sa akin. Hindi lang ito isang simpleng krimen ng mag-asawa, ito ay isang konspirasyon, isang organisadong grupo na ang tanging layunin ay nakawin ang buhay na binuo ko. Ang ebidensya ay napakatibay, sabi ni Atty. Santos sa aming sunod na pagpupulong habang nakalatag sa mesa ang mga dokumento. Gusto ng piskal na palawakin ang kaso at isama ang racketeering. Ito ay organized crime. Paano ang mga biktima nila, tanong ko? Ang mga matatandang ninakawan ni Ana, ang mga bangkong niloko ni Marco. Iyan ang interesanteng bahagi, sagot ng aking abogado. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakakaalam. Pinapanatili pa rin ni Ana ang ilusyon na kumikita ang kanilang mga investment. Si Marco naman ay nagbabayad ng minimum sa kanyang mga utang gamit ang pera mula sa iba pang panloloko. At sa sandaling iyon, isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Isang ideya na malamig, tumpak at walang awa. Ang hustisya mula sa korte ay mabagal. Ngunit ang hustisya na nagmumula sa katotohanan, iyon ay mabilis at walang pinipili. Ano po eksakto ang nasa isip ninyo, Mrs. Reyes? Tanong ni Atty. Santos. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, sinusuri ang bawat galaw ko. Nakita niya ang pagbabago sa aking ekspresyon, ang pagtigas ng aking panga. Hindi ako sumagot agad. Sa halip, binuksan ko ang aking laptop at ipinakita sa kanya ang isang spreadsheet na ginawa ko sa loob ng 2 gabing walang tulog. Nakalista doon ang lahat. 18 pangalan ng mga kliyente na ninakawan ni Ana, kasama ang kanilang mga contact information at ang eksaktong halaga na nawala sa kanila. 6 na pangalan ng mga bangko at lending institution na niloko ni Marco, kasama ang mga detalye ng kanilang mga fraudulent loan. Gusto niyo po silang in-notify ng direkta? Tanong niya. May bahid ng pag-alala at paghanga sa kanyang boses. Gusto kong ibigay sa kanila ang impormasyong kailangan nila para protektahan ang kanilang sarili, sagot ko. Kung ano ang gagawin nila sa impormasyong iyon, desisyon na nila. Tita Teresita, kailangan ko pong ipaalam sa inyo. Ang vigilante justice ay maaaring magkaroon ng legal na epekto, babala niya. Mas gusto ng opisina ng piskal na sila ang may kontrol sa paglabas ng impormasyon. Hindi ito vigilante justice, attorney, mariin kong sabi.
Ito ay paghahatid ng katotohanan. Ang mga taong iyon ay may karapatang malaman na sila ay biktima. Bawat araw na lumilipas na hindi nila alam ay isa pang araw na nagpapatuloy ang krimen. Napabuntong hininga si Atty. Santos pagkatapos ay tumango. Kung gagawin natin ito, kailangan nating gawin ng tama. Anonymous tips, mga dokumentadong ebidensya lang. Walang emosyonal na apela, walang personal na atake, datos lang. Ngunit handa na ako. Bago pa man ang aming pagpupulong, inihanda ko na ang lahat. 18 makakapal na Manila envelope. Bawat isa ay naglalaman ng mga kopya ng bank statement, mga peking investment report na gawa ni Ana. At ang tunay na bank transfer records na nagpapakita kung saan napunta ang pera. 6 na mas makakapal na envelope para sa mga biktima ni Marco na naglalaman ng mga peking loan guarantee at mga dokumentong nagpapatunay na ginamit niya ang pangalan ng Reyes Realty nang walang pahintulot. Isang professional na courier service ang kinuha ko. Same-day delivery. Ang utos, ihatid ang lahat ng 24 na envelope bago mag-alas 5 ng hapon. Pag-alis ng courier, umupo ako sa aking opisina at hinintay ko. Ito ang pinakamahabang paghihintay sa aking buhay. Hindi ako kinakabahan. Ako ay kalmado. Parang isang general na nag-utos ng pag-atake at naghihintay na lamang ng ulat mula sa larangan ng digmaan. Alam kong sa oras na buksan nila ang mga sobrang iyong, ang bahay ng baraha na binuo ni na Ana at Marco sa loob ng maraming taon ay guguho. Nag-umpisa ito sa isang tawag bandang alas 6:30 ng gabi. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello, si Mrs. Teresita Reyes po ba ito?" Tanong ng isang nanginginig na boses ng isang matandang babae sa kabilang linya. "Ako po si Margaret Chen. Kliyente po ako ni Julie Hayes." Ay, Ana Reyes pala. Nakatanggap po ako ng isang napakagulong sulat ngayong hapon. Si Margaret Chen, isa sa mga pangalan sa aking listahan. Isang retiradong guro. "Anong klaseng impormasyon po, Mrs. Chen?" Kalmado kong tanong. "Mga bank record na nagpapakitang may nawawalang pera sa aking investment account, halos 30,000 kada buwan sa loob ng ilang taon. Sinasabi sa mga dokumento na inililipat ni Ana ang pondo sa mga personal na account niya. Natawagan niyo na po ba ang Pinnacle Financial?" Tumawag ako agad. Nagulat sila. Sabi nila, maglulunsad sila ng isang emergency audit sa lahat ng account ni Ana. Marami na raw pong ibang kliyente na tumatawag ngayong hapon na may parehong problema. Pagkatapos ng tawag na yon, sunod-sunod na. Ang aking telepono ay hindi tumigil sa pag-ring. Ang mga biktima ni Ana ay nag-uusap-usap na, nagkokompara ng kanilang mga kwento at unti-unting natutuklasan ang lawak ng kanilang mga pagkalugi. Ang mga biktima ni Marco naman ay kumikilos din. Tumawag sa akin ang manager ng isa sa mga bangko. "Mrs. Reyes, nakatanggap kami ng ebidensya na pineke ni Mr. Marco Reyes ang inyong pirma sa isang loan guarantee. Tinatawagan na namin ang kanyang utang. Kailangan niya itong bayaran ng buo, bukas na bukas din." Pagsapit ng alas 9 ng gabi, ang tawag na hinihintay ko ay dumating. Si Miguel. "Lola, may nangyayari po," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito at takot. Umuwi si Mama na humahagulgol. Sinuspinde daw po siya sa trabaho habang iniimbestigahan. Si Papa naman po ay hindi mapakali, tawag ng tawag sa mga abogado. May mga kaso daw po ng loan fraud. "Lola, kayo po ba ang may gawa nito?" Huminga ako ng malalim. Binigyan ko ang kanilang mga biktima ng katotohanang nararapat nilang malamang, Apo. Ang ginawa nilang pagpapasya pagkatapos noon ay kanila na. Sabi po ni Mama, sinisira niyo raw po ang buhay nila. Nag-uusap na po sila tungkol sa bankruptcy. Baka daw po kailangan nilang ibenta ang bahay. Sila ang sumira sa sarili nilang buhay, Miguel, nang pinili nilang maging mga kriminal. Mahinahon kong sabi. Tinitiyak ko lang na ang kanilang mga krimen ay may mga kahihinatnan. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas ng aking bintana. Ang gabi ay tahimik, ngunit alam kong sa kabilang bahagi ng aming subdivision, isang bagyo ang kasalukuyang sumisira sa tahanan ng aking anak.
ang bahay ng kasinungalingan na kanilang itinayo ay tuluyan ng bumagsak. At sa ilalim ng mga guho nito, naroon sila walang matatakbuhan. Lumipas ang 2 linggo. 2 linggo na tila mas mahaba pa sa 2 taon. Ang bawat araw ay may dalang bagong balita, mga bagong ulat sa dyaryo, mga bagong tawag mula sa mga abogado. Ang kwento ng pandaraya ni Ana at Marco ay naging usap-usapan hindi lang sa aming komunidad kundi sa buong syudad. Ang kanilang mga larawan ay nasa mga pahayagan, ang kanilang mga pangalan ay nabanggit sa telebisyon. Ngunit para sa akin, hindi ito isang tsismis na sinusubaybayan. Ito ay isang sugat ng pamilya na nakalantad para makita ng lahat. Isang umaga, habang nagkakape ako sa aking kusina, isang headline sa dyaryo ang pumukaw sa aking pansin. Lokal na financial advisor, hinatulan ng 5 taon para sa elder fraud. Sa ilalim nito, isang maliit na larawan ni Ana. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Umamin siya sa 18 kaso ng securities fraud. 5 taon. Si Marco naman ay nakatanggap ng 3 taon para sa loan fraud at conspiracy. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Habang nakatitig ako sa dyaryo, wala akong naramdamang saya. Wala akong naramdamang tagumpay. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim at mabigat na kalungkutan. Isang kalungkutan para sa anak na minsan kong kinalinga at para sa buhay na sinayang niya dahil sa kasakiman. Ang hustisya ay nais sa katuparan. Oo, ngunit sa proseso, nawalan ako ng anak. Maya-maya, may kumatok sa aking pinto si Miguel. Mas maaliwalas na ang kanyang mukha ngayon kumpara sa mga nakaraang linggo. Ang bigat na matagal nang nakapasan sa kanyang mga balikat ay tila nabawasan na. Umupo siya sa tapat ko sa mesa ng kusina. Nabenta na po ang bahay kahapon, Lola, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Nakatira na po sina Mama at Papa sa isang maliit na studio apartment sa Gresham. Si Papa po, nagtatrabaho na sa isang bodega ng muebles. Si Mama naman po, nag-a-apply sa mga retail jobs. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siyang magpatuloy. Kumusta po kayo sa lahat ng ito? Tanong ko sa kanya. Ang aking puso ay puno ng pag-aalala para sa kanya. Siya ang nasa gitna ng lahat ng ito. Isang anak na napilitang isuplong ang sarili niyang mga magulang. Ngumiti siya, isang maliit ngunit totoong ngiti. Sa totoo lang po, Lola, gumaan po ang pakiramdam ko. Nakakapagod pong mabuhay sa kanilang mga kasinungalingan at mga pakana. Ngayon po, lahat ay nasa labas na, malinis na. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay seryoso. Kaya po ako nandito ngayon. Gusto ko po sanang magtrabaho para sa Reyes Realty habang tinatapos ko ang aking business degree. Gusto ko pong matutunan ang negosyo mula sa taong nagtayo nito ng may katapatan. Ang mga salitang iyon ay parang isang gamot na humilom sa sugat sa aking puso. Sa gitna ng lahat ng nawala sa akin, may isang bagay na nanatili, isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa mundo. Ang aking apo, ang kanyang integridad. Gusto ko iyan, apo, gustong-gusto ko iyan, sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang nakatiklop na sobre. May isa pa po pala, Lola. Pinabibigay po ni Mama. Nag-atubili akong kuning ito. Ano pa ba ang maaari niyang sabihin? Ngunit kinuha ko pa rin. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Ana. Maikli lang ang nakasulat. Patawad sa sinubukan naming gawin sa iyo. Tama ka sa lahat. Pakialagaan si Miguel. Yun lang. Walang mga dahilan. Walang mga pagdadahilan, isang simpleng pag-amin at isang huling pakiusap ng isang ina. Alam niya pong wala na siyang karapatang humingi ng kahit ano sa inyo, paliwanag ni Miguel, na tila nababasa ang aking iniisip. Pero mahal pa rin niya ako, sapat para siguraduhin na magiging maayos ako. Sa sandaling iyon, sa gitna ng aking kusina, habang hawak ang sulat ng aking anak na nakakulong at kaharap ang aking apo, na nagpakita ng hindi matatawarang katapatan, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang pamilya
ay hindi lang tungkol sa dugo. Ang pamilya ay si Miguel na isinakripisyo ang lahat para protektahan ang tama. Ang pamilya ay si Aling Nena na tumistigo sa pulis ng walang pag-aalinlangan. Ang pamilya ay si Harold Martinez at ang iba pang mga kasamahan ko sa negosyo na nag-alok ng kanilang suporta nang walang hinihintay na kapalit. Hindi kasama sa pamilya ang mga taong handang lasunin ka at nakawin ang lahat ng pinaghirapan mo kahit pakadugo mo sila. Nang hapong iyon, isinama ko si Miguel sa pinakauna kong ari-arian. Isang maliit na duplex na binili ko 40 taon na ang nakalipas. Gamit ang hiniram na pera at purong determinasyon. Ang gusaling iyon kung saan nagsimula ang Reyes Realty. Dito nagsimula ang lahat, Apo, sabi ko sa kanya habang nakatayo kami sa harap ng porch. Isang ari-arian, isang nangungupahan, isang matapat na transaksyon sa bawat pagkakataon. At ngayon, sa iyo na ito para matutunan at balang araw ay manahin kung gugustuhin mo. Nakita ko ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Lola, ipinapangako ko po, hinding-hindi ko kayo bibiguin tulad ng ginawa nila. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang balikat. Alam kong hindi mo gagawin, Apo. Pinatunayan mo na kung sino ka. Nung pinakamahalagang sandali, habang naglalakad kami sa loob ng property, abala si Miguel sa pagtatanong tungkol sa mga maintenance schedule at tenant screening. Naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, pag-asa. Pag-asa para sa hinaharap. Ang hustisya pala ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pananagutan, tungkol sa katotohanan, at tungkol sa pagprotekta sa mga taong nararapat protektahan. Sina Ana at Marco ay hinaharap na ang mga kahihinatna ng kanilang mga pagpapasya. Ang kanilang mga biktima ay nabawi na ang kanilang mga ninakaw na pera. At higit sa lahat, natutunan ni Miguel na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa madaling pera. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami ni Miguel sa aking beranda, nagpaplano ng kanyang training schedule, kumaway sa amin si Aling Nena mula sa kanyang hardin. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ngunit ngayon, ito ay itinayon na sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Sa katapatan, hindi sa mga pakana. Naintindihan ko na minsan, ang pinakadakilang kabaitan na maibibigay mo sa isang tao ay ang pagtangging suportahan ang kanilang mga mapanirang gawi. Minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang hahayaan mo silang harapin ang mga bunga ng kanilang mga pinili. Pinili ni Ana at Marco ang pandaraya, kaya't nakuha nila ang pagkakakulong at pagkabangkarote. Pinili ko ang katotohanan, kaya't nakuha ko ang kapayapaan at ang respeto ng aking komunidad. At si Miguel, pinili niya ang integridad kaysa sa katapatan sa pamilya, kaya't nakuha niya ang isang kinabukasan na nakatayo sa matibay na pundasyon. Habang papalubog ang araw, naintindihan ko na ang hustisyang naisakatuparan ay isang paghilom na nakumpleto. Ang aking kwento ay tapos na. Ngunit ang aking legacy, ito ay magpapatuloy sa matapat na mga kamay